Hello guys, welcome back to CEBox tutorial channel, and this is our example number 4 for chapter 1, tributary loadings for structural theory 1. The steel framework is used to support a 100 mm reinforced stone concrete slab that carries a uniform live loading of 5 kN per meter squared. Sketch the loading that acts along member BE and FED. Set A is equivalent to 3 meters and B as 4 meters. So, ilagay natin yung mga dimensions nila. So, ang B natin ay 4 meters. Then, ang ating A ay 33 meters. Then, kagaya lang sa ating problem number 3, yung ating concrete slab is, or yung kanyang loadings or density is 23.6 kilonewton per meter cube. Tapos, nakabigay na rito or given na yung uniform live loadings natin. So, para sa live load, this is equivalent to 5 kilonewton per meter squared. Then, let's check kung siya ba ay one-way slab or two-way slab. Ang L1 natin, of course, is yung 3 meters. Then, ang ating L2 is 4 meters. So, this is equivalent to 0.75. So, since ang ating S is greater than sa 0.50, therefore, two-way slab yung ating beam. So, kung two-way slab siya, paano kaya yung kanyang distribution? Pakita natin dito. And, by the way, this is not square. Diba? Rectangle yung ating rectangle yung shape ng ating beams or ng slab. I'm sorry. So, yung distribution niya is pag ganito. Ayan. And saan ba tayo nakafocus? Sa BE. Dito tayo nakafocus, oh. So, nasa gitna siya. So, ito. Dalawang ano to? Trapezoidal loadings. So, ang height niya, or height nila is ito. Yan. So, ano ba to? Kung 45 degrees to, so tigkalahati lang ng ano, no? Ng 3 meters. So, this is 1.5 meter. And this is also 1.5 meter. So, ang gawin natin, isolve na lang natin yung area na to. Tapos, i-multiply na natin ng 2. Then, siguro copy natin yung beam na to. Para sa ating beam BE. Then, mga bakal yan. So, assume natin na simply supported na lamang yung kanilang connection. Simply supported yung connection. Tama, supported. Yan. So, this is our beam BE. And ito yung kanilang length. Ang length natin ay 4 meters. So, kung ito ay 1.5, ibig sabihin, yan. Medyo naka-perspective yata kasi yung ano, no? Or ako lang ang mali. Ayan. Ako lang pala. Sorry. Ayan. So, kung 1.5 meters to, ito rin is equivalent sa 1.5 kasi naka 45 degrees tayo dyan.
Dito yung ating trapezoidal load. Ito ang dimension natin. Bale, ito ay 1.5 meter, 1.5 meters, then 4 minus 1.5, 1.5, so therefore this is 1 meter. Ang tanong, ano yung ating W1? So, kung natin yung load total natin, load total is equivalent to 23.6, then multiply natin sa thickness ng ating reinforced stone concrete slab, so that is 0.10 meters, then plus 5 kilonewton per meter squared. So, makukuha natin sagot dito is kilonewton per meter squared. 23.6 multiplied by 0.1, then plus 5 kilonewton per meter squared. So, 7.36. Yung total load na dadalhin ng ating slab. Yan. Sa area niya, no? Kaya siya per millimeter squared. So, sa buong area. Ano pa ba? Concrete slab lang naman. Tapos, okay. Ito lang siya. Yun lang yung mga given, no? Yan. So, ngayon, ang ating W1, I believe naturo ko na rin sa mga sa problem number 1 or number 2 ito. Ang ating W1 para makuha ay simumultiply natin yung ating loading sa kanyang height. Okay, asan yun? Ito, yung height niya na 1.5 meter. Okay? Sorry, hindi pala ganun, no? Height pala to ng W1, no? Hindi siya. Ito, yung height para dun sa slab. Pero iba pa yung height ng mismong loading natin. Yung height na 1.5 is para lang dun sa kanyang tributary area. Ito naman, yung tinutukoy na height na to is yung W1. So, this is 7.36. Then, multiplied by the height na, okay, this is meter squared. So, 1.5 meters. Kaya ang ating W1 is equivalent to 11.04. Kaso, para lang to sa side na to. E syempre, biin natin interior. So, dalawang kanyang dadalhin. Kasi ito, 1.5 rin naman to. Kaya parehas lang yung kanyang magnitude. Kaya, ang ating W1 in total is, or will be multiplied by 2. So, multiplied by 2. So, this is 22.08. Kilonewton per meter. And syempre, pinapakuha rin yung loadings na mag-a-act sa ating FED. Kailangan natin makuha yung reaction natin sa E. So, let's say this is our RB. And this is our RE. So, by observation, symmetrical lang naman ang ating support and at the same time, symmetrical din yung mga loadings. Kaya, equal lang din ang ating RB and ang ating RE. So, ano bang total area ng trapezoid natin? That is 1/2 of dalawang base. Ang base natin is 4 meters and 1 meter. Ito. Tapos itong 1 meter na nandito. Yan. And then, yung ating height, which is yung W1, na 22.08. Yan. So, 1/2 of the height multiplied by 4 plus 1. Yan yung total load natin or resultant. Then, i-divide natin sa dalawa. Para makuha natin yung RB and RE. So, 27.6 kilonewton. Trapezoidal din yung para sa AF and para sa CD. Kung trapezoidal yan, parehas lang din sa ating BE. Ang pinakaiba lang nila, kalahati nga lang ang marireceive ng ating CD and AF. Ayan, no? Kalahati lang sila, hindi ba? So, therefore, ang ating RC is equivalent to
RD, which is equivalent to 27.60 divided by 2. At ganun din ang ating RA at yung ating RF. 27.60 divided by 2. So 13.8 kilo Newton. Kalahati lang kasi sila, di ba? So, drawing natin yung beam natin dyan. Siguro mas maganda yung problem number 3. Ayan. Assume na rin natin na simply supported siya. Tapos meron tayong beam sa gitna, no? Dito. So, parang andito yung BE natin. Nandyan. Parang andito yung BE natin. Ayan. So, siguro pakita na rin siguro natin, no? Para magandang tingnan. Or para na-imagine natin lahat. Ayan. Ito yung ating beam BE. Ito naman yung para sa beam CD. Ito naman yung para sa beam AF natin. So, saan tayo nakaharap? Dito. Nakaharap tayo dyan. Yan. So, this is D, E, F. Ang naipasa na loadings ng ating BE is itong 27.60. Ayan. Tulad natin dito. Ayan. And then, dun naman sa D and F is kalahati lang. So, this is our 13.80 kilonewton. And this is also equivalent to 13 at 0.8 kilonewton. Then ito namang red, siya yung 27.60 kilonewton. Yun lang ba? Hindi. Ano pa? Kung napapansin nyo, hindi lang naman yun ang dadalhin ng ating DEF. Ano pinadalihin niya? Itong triangular loads natin. Ayan. Mapupunta yan sa kanya. And syempre, ang height niyan is 1.5 meters. So, ano yung ating, let's say, W2. W2. Then, drawing na rin siguro natin yung triangular load natin. Oops. Dapat nakagitna. Ayan. And syempre, pantay ang dalawang yan. Pantay lang sila. 1.5 lang naman yung height niya. Kaya parehas lang sila ng magnitude na makukuha. At tatawagan natin yan ngayon na W2. So, W2 is equivalent to what? Yung ating 7.36 kN per meter squared. Then multiplied by what? By height na 1.5 meters. Kaya ang ating W2 is kalahati lang nitong 22.08. 11.04 kilo Newton per meter. O, diba? Madali lang naman siya actually eh. Hindi naman ninyo kailangan na pakahirapan yung pag-iisip ito. So, syempre, yung mga twist na possible na mangyari dito kapag nag-twist kayo sa inyong mga professor is ito, yung mga loadings. Pwede niya kasi dagdagan yan eh, di ba? Pwede niya palagyan ng ceiling or additional loadings, tapos yung live loading natin hindi lang naman basta-basta umiikot sa classroom. Pwede rin siya maging residential, pwede siyang maging siguro gym, no? Or other occupancy category. Pwede yun, no? So yan, imagine niyo lang naman eh. 'Di ba? Ito yung ano natin, no? Yung distribution natin naging trapezoidal. Diba? Then ganoon rin naman para sa CBA. Ang magiging loads niyan is kapares lang sa ating DEF. Kasi para saan sila na magiging height dito. Ang height rin nito is 1.5
meters. Magkakatalo na lang tayo dito kung magkaiba tayo ng A. No, magkaiba tayo ng A, tas A lang na. So, let's say ito. Ito A, ito naman B, ito naman C. So, let's say this is 3 meters. Ito naman ay, 2 meters. Mag-iiba na. Kasi ang height nito is what? 1 meter. Ito naman, 1.5 meter. Kaya hindi na sila pantay ng ng loadings. Hindi natin pwedeng i-multiply yung ating W1. Ito, hindi natin pwedeng i-multiply lang ito ng 2. Paano gagawin natin nun? Dalawang trapezoidal load ang gagawin natin. Then, pagkasamain mo lang naman yung effect nun, then kunin mo yung reaction. Ganun pa rin naman siya. Wala namang kaso dun para hindi mo siya masolve. Basta kahit pa paano, alam niyo kung ano ba siyang type ng slab muna bago kayo mag-solve. Kasi nung nagpa-quiz kami sa mga student namin, i-check man lang kung anong type of slab yung given sa problem, hindi nila chine-check. No? Mali kasi yun kasi kailangan natin malaman kung siya ba ay one-way or two-way slab para alam natin kung paano yung distribution ng ating loadings bago tayo mag-come up dun sa mga solution. Diba? So, simple lang talaga. Una, i-check natin yung type of slab niya, kung ano yung slab system niya. Then, isolve natin yung total loadings na meron doon sa ating slab na ipapasa niya doon sa ating mga beams kung siya man ay one-way or two-way slab. Then, imagine niyo na lamang yung drawing natin para doon sa different types of loadings kung siya man ay rectangular, trapezoidal, or kung siya ay triangular. Okay, so this is our example number 4 and we hope na marami kayo natutunan dito sa aming video tutorial. So don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.